Heto na ang pinakahihintay ko. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbigay ng anunsyo sa ating tagapagsalita sa Presidential Communication Office, mga kababayan ko, PCO, mga kababayan ko na si Attorney Claire Castro upang sabihin sa mga mamamayang Pilipino at lalong-lalo na sa mga mapagsamantalang traders. Yes, traders na naman ng ating pupuntiryahin. Sabi ko sa inyo, hindi ako mananawang banatan itong mga traders na to eh. May warning sa inyo ang ating presidente. Kaya kayong mga traders na nagnanakaw at nananamantala sa mga ating mga farmers ay humanda-handa na kayo. At nalalapit na yung pagtatapos ninyo. Ito na yung pinakahihintay ko, mga kababayan ko, na sabihin ng gobyernong ididimanda kayo. Tandaan nyo yan. Yes, ito yung mga balita niya, mga kababayan ko. Panoorin natin ang video na to. Good morning po, Yusek. 20 pesos a kilo of rice is now available in areas. However po, farmers worry that it could affect traders' buying price of palay at i-justify po ng mga traders yung pamamarat. How will the government respond to this at warning po sa mga traders na magta-take advantage sa mga magsasaka? Oh, mga nambabarat dyan, no, ng mga traders na bumibili ng 8 pesos per kilo, humanda-handa na kayo, ha? Sisintensyahan kayo, susundan ko tong storya na to at hanggat wala ako nakikitang ididimanda, umanda kayo. Salamat po. Yan po ang ginagawa yatang dahilan para ng mga traders para bumili na mas mura na palay mula sa mga farmers. Yan po ay walang katotohanan ayon sa DA dahil mas bumibili sila ng marami at nagbebenta sila, bumibili sila ng mas marami na palay. Yan ang pinaka-the best. Anyway, maraming salamat Ma'am Imelda Quinton for your $5 super chat. Maraming salamat ma'am. Thank you po ah. Ito na ang pinakamahigpit dyan. Alam mo, buti na lang mga kababayan ko na pag-usapan to ng gobyerno natin. This is very important for me, mga kababayan ko, because I love the farmers. No, hindi man ako marunong magsaka pero nakapagtampisaw ako sa putikan, mga kababayan. At sumakit din sumakit din ang bewang ko. Kakatusok ng binhi, mga kababayan. Masakit ito para sa mga farmers dahil ay narinig ko yung mga kaibigan kong farmers dyan sa Nueva Ecija. Binabarat sila nitong mga traders. Can you imagine the 8 pesos mga kababayan? Kung bibili mo per kilo, talo pa sa binhi yun mga kababayan. Talo pa sa pataba mga kababayan ko, talo pa sa binhi. 8 pesos magbebenta. Kasi ang dahilan ng mga farmers, sa dahilan ng mga traders ngayon, dinadahilan ninyo yung mga lintik. Ha? Makinig kayo. Dinadahilan nyo kayong mga lintik na 20 pesos ang bigas na binibenta ng NFA. Hindi namin kaya sumabay dyan. Ang kwento ng mga traders, hindi namin kaya sumabay dyan. So bibili namin to na mas mababang presyo sa inyo. Yung mga magnanakaw, kayong mga magnanakaw, ganyan kayo sinasamantalan nyo yung kahinaan ng ating mga magsasaka. Tandaan nyo to mga traders, hindi pa tayo tapos. Hanggat hindi ko nakikitang may dinidimanda sa inyo, hindi namin kayo tatantanan dito. Hindi namin kayo titigilan sa inyong ginagawang pang-ape, pandadarag, pang-aalipusta sa ating mga magsasaka. Hindi na kayo naawa. Kasi gusto namin kasi bilang isang content creator, bilang naniniwala sa ginagawa ng gobyerno, kasi nakita ko yung paghihirap ni Pangulong Bongbong Marcos kung paano niya sinusuportahan yung mga ginagawa ng ating mga magsasaka. Yeah, tama kayo doon. Yung ginagawa ng ating mga magsasaka, ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos FT. Kasi nakasama ako. Luzon, Visayas, Mindanao, nakikita ko kung anong ginagawa niyang suporta, pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng pataba, pagpapautang para makaahon ng ating mga magsasaka. And isa pa doon sa mga ginawa ni Presidente Bongbong Marcos, kung malaman ninyo, libo-libo na titulo ng lupa ang pinamahagi ng DAR para nang sa ganon ay maginhawahan lamang yung ating mga farmers. At binayaran din ni Pangulong Bongbong Marcos
mga kababayan ko, yung pagkakautang ng ating mga magsasaka sa ating gobyerno. Naaalala nyo yan, mga kababayan ko. Nakakita natin yan. Ngayon, mga kababayan ko, unti-unting bumabangon ng ating mga magsasaka para sa pagkakalugmok sa utang. Eto na naman, mga kababayan ko, ang mga lintik, mga kababayan ko na nagpapahirap sa ating mga magsasaka, mga traders. Ang tagal ko nang pinapatulan itong mga kababayan ko, lalong-lalo na yung sinag eh. Diba? Ngayon, dadaying sila 8 pesos, then may 20 pesos na bigas. Mga magnanakaw talaga kayo. Mga gahamang kayo sa pera at sa lapi. Alam mo, kung tutusin, wala tayong magiging problema sa bigas eh, sa taas presyo. Itong mga traders na ito ang traidor na sumisira ng presyo sa merkado. Mga kababayan, kapag nagkaroon papalabasin na, may shortage tayo ng bigas, mga kababayan. Kailangan natin mag-import. Ngayon, magho-hoarding itong mga traders, tatago ng kanilang stocks. At kapag tumaas ang presyo ng bigas, mga kababayan ko sa merkado, saka nila to ilalabas at ibebenta. At ang magsasuffer nito, mga kababayan ko, tayong mga consumer dito sa syudad, ang siyang mahihirapan, mga kababayan. Yan po ang isa sa mga nakikita ko. Yan po ang isa sa mga nakikita natin na problema ngayon, mga kababayan ko, ng ating farmers. Binabarat ng 8 pesos ang ating mga magsasaka ng traders. Yan po ang totoong traidor sa bayan. Yung mga traders na nagpapalaki ng presyo. At kanino magagalit ang consumer? Kay Pangulo. Bubungangaan si Presidente. Babanatan ng kung ano-anong salita sapagkat sabi nila, mga kababayan ko, kasalanan to ni Bongbong Marcos, kasalanan ni BBM to kasi pinabayaan niya, mga kababayan ko, hindi niya pinahalagahan yung mga ganito ganyan kahit na ginagawa naman ng Presidente, mga kababayan ko, pagpapatuloy ng kanyang trabaho, pagbibigay ng suporta sa mga dapat suportahan, mga kababayan, at ibigay ang nararapat sa ating mga magsasaka. Samantalang ngayon, meron pa rin talagang nagpapahirap sa atin ang mga traders. Ngayon, anong solusyon ng Malacanang dito, mga kababayan? Nais ko pong ihatid sa inyo, pakinggan natin. Na hindi makakaapekto sa presyo, pagbili ng NFA sa mga farmers. So, ang panawagan po ng gobyerno at ng pamahalaan, ang mga farmers na nakakaranas ng ganitong klaseng pagtrato ng mga traders at gusto nilang murang bilhin ang mga palay, dahil ginagamit nilang excuse itong 20 pesos na programa ng Pangulo. Sige. Sabihin lamang po sa amin, sa DA, sa DILG, sa DOJ, at kami po ang magdidemanda sa mga traders na umaabuso. Yung mga kaibigan ko magsasaka dyan na nanonood sa akin dito, nagme-message sa akin. Gina, mag-message na kayo. Ako mismo magpaparating. Sige. Gusto ko may mademandang mga traders para madala. Gusto ko may makulong na traders para madala. Hindi lang kasi kung papailan natin demanda tong mga to, mahihirapan tong mga to. Sa mga farmers kong subscriber na nagme-message sa akin sa Facebook ko, mga kababayan ko, mag-message kayo sa akin. Yes, mag-message kayo sa akin. Ako mismo magpaparating, mga kababayan ko. At kung binibili ng 8 pesos, videoan nyo sa inyo sa akin. Ako, wala akong takot, ilalabas ko dito yan. Kasi ipapahiya ko yung mga yan dito. Tuloy. Muli, sa mga farmers natin, sa mga magsasaka natin, huwag po kayo matakot. Basta lamang kumpletuhin nyo ang inyong mga ebidensya hanggat maaari para po ito ay maging dahilan sa amin para sila ay habulin at idemanda. Correct. Maaari po kasi ito maging kaso ng economic sabotage. Correct. Economic sabotage. Kasi bakit? Pakikialaman nila. Pagnanakawan nila ang mga farmers natin, pakikialaman nila ang presyo ng bigas sa merkado. Kaya wag po kayong mag-atubili na magsumbong sa amin. Finally, Ivan Mayrina. Ayan, maraming salamat kay Yusek Claire Castro and sa ating Presidente Marcos, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Nagawa niyo po ito para sa taong bayan. I know your sacrifice, your 6 years of your life, Mr. President, but I think Mr. President, is marami pa tayong pagdadaanan.
And anyway, mga kababayan ko, I know, na nanonood ng presidente sa atin and tinitingnan niya yung mga report natin na to. Binabalidate kung tama o mali. Kaya sa mga farmers natin dyan na nagme-message sa akin sa aking Blue app, please, mag-message kayo, may video kayo sa inyo sa akin. Pananagutin natin itong mga to. And I will make sure na makakarating to doon at maididemanda natin to. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe mga kababayan. Maraming salamat po.